at saka mga kababayan nating mga OFW, suportahan ninyo ang people power because this is now the time to change the leadership in our government because this kind of administration is already in rampant corruption in our nation. Huwag na nating antayin na ubusin na lahat ang pondo ng ating bayan para sa ganun, ilagay nila sa bulsa nila at mapanatili ang kanilang pwesto sa kanilang political agenda. No? So, mga kababayan, inuulit ko, buong Pilipinas, suportahan ninyo ang ating mga kababayan na nandito sa Senado. Lumabas na kayo. Nang sa ganon ay mapalitan na natin ang mga kurap na mga opisyales ng ating gobyerno. Ipakulong natin lahat sila. Walang excuses dito. Walang kamag-anak, walang mga kapatid, walang kumpare. Kung hindi, dapat managot dahil ang batas ay batas ng Pilipinas. Iwanag ko yan na ang batas na ginawa natin na mamamayang Pilipino ay dapat masunod. Ibalik natin ang dangal ng Pilipinas. Mahalin natin ang ating bansa. Maraming salamat mga kababayan. Nila kung ano ang kanilang karapatan. Dahil binubura nila itong konstitusyon sa kaisipan ng taong bayan, ang kanilang constitutional rights. Kahit ilang presidente ang paupuin natin, kung ang taong bayan mismo hindi nila alam kung ano ang karapatan nila, ang taong bayan mananatiling maghirap sa bansang Pilipinas. Tandaan po ninyo yan. Kung hindi ninyo alam ang inyong karapatan at manahimik na lang kayo sa inyong mga tahanan, ay nagkakamali kayo. Dahil ang mga taong bayan ay may malaking karapatan na questionin ang mga nakaupong opisyales ng gobyerno para sa ganun malaman kung saan nila ibinulsa o itinago ang pera ng taong bayan na supposedly na para ito sa mga proyekto na magsisilbi sa mga mahihirap na hindi kayang pag-aralin ang kanilang mga anak, mga mahihirap na hindi kayang magbayad sa mamahaling mga ospital at sa lahat ng mga serbisyo publiko na dapat tamasahin ng mamabawat mamamayang Pilipino. Ngayon, kung ang sino man ang nagsasabi ngayon mula sa Malacanang, sa mga minority na senador, mga kurap na congressman, sa Korte Suprema, na ang itong constitutional right na nakasulat sa Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution na inimprenta natin ay labag sa batas, ay maigi, sunugin na natin ang lahat ng mga opisina na yan dahil wala na silang silbi. Dahil unang-una, ang gobyerno, ang taong gobyerno, ang mas nakahihigit sa batas. Tandaan po natin yan. Meron tayong tinatawag na civilian supremacy. Okay? Over military. Over the military. Tandaan yan. Nasa konstitusyon yan. So lahat ng mga nakikinig at nanonood sa mga vlogger na yan, na ito, na nandito ngayon, buklatin ninyo ang inyong mga Philippine Constitution na aklat o dili kaya pumunta kayo sa Google Chrome ninyo at basahin ninyo ang tungkol dito sa Philippine Constitution. Mag-focus kayo sa Article 3, Section 4 ng 1987 Constitution. At isa pa, kung sinasabi nila ng sibilyan, hindi pwedeng arestuhin ng mga senador na gumagawa ng illegal dyan, yung mga pulis, yung mga military, yung presidente ng Pilipinas, pwede nating arestuhin yan sa bisa ng Section 5, Rule 113 ng Philippine Rules of Court. Korte Suprema na yan ang nagsabi, by citizen arrest. Citizen arrest yan. Kung ang mga kawatan na yan ay aktwal na nating nakita na nagnanakaw, dahil lantad naman na ang pagnanakaw, pwedeng arestuhin yan ng taong bayan sa pamamagitan ng Section 3, Rule 113 ng Philippine Rules of Court. Tandaan po ninyo yan. Hindi lang yan. Ang civilian arrest or citizen arrest ay applicable lang sa mga maliliit na magnanakaw dyan. Yung mga nagnakaw ng mangga, nagnakaw ng candy sa tindahan, hindi yun applicable. Applicable din yan sa mga highest ranking officials ng ating gobyerno para maintindihan po ng lahat. Maraming salamat.